on social justice. I think he'd like to give a brief manifestation. Would we recognize Senator Erwin Tulfo, Mr. President? We recognize Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, while we waited for several minutes for our counterpart, the lower house, to sign that AIX bill, unfortunately, we are on a deadlock. Ayaw pong pirmahan at gusto po nilang nakikiusap po na pag-aralan pang mabuti ang ilang probisyon ng nasabing panukalang batas. Partikular po ang Section 17 kung saan nakasaad po doon na bawal po ang politiko mamigay ng ayuda, lalo na po ng DSWD. Pag-aralan daw po nila doon. Hindi ko po maintindihan kung ano pa pong pag-aaralan pa. The section says, clearly specifies na bawal po ang isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo. Yun po yung pinagkatatalunan po namin kanina pa po. Unfortunately, we end up nothing. And we waited for them. They also waited. Pero meron pong ilan sa kanila na ayaw pong pirmahan ito dahil kailangan pa daw ang pag-aralan. Hindi ko maintindihan, Ginoong Pangulo, ano pong pag-aaralan doon? Is it because natatakot po sila na finally, after so many years na ginagamit itong AIX na ito para gamitin sa pamumulitika, ititigil ng batas na ito? What is wrong with that, Mr. President? I don't see anything wrong na pagbabawalan ng politiko na mag-distribute ng pondo ng DSWD for his personal gains? Well, I don't see the logic, Mr. President. Number one, hindi po natin pondo yan DSWD, AIX na yan. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan o ang executive department, ang Pangulo, dahil siya po ang head na lahat ng agencies. Ito po ang nagiging problema, Ginoong Pangulo. So, nais ko na lamang po siguro pag-usapan po natin sa bicameral conference po ito, BICAM, para ma-ironed out ho itong mga gusot na ito. Pero ito lamang po ang Section 17 na ayaw po nila at pinapaalis po na hindi naman po tayo pumapayag dahil inaprubahan po natin dito sa Senado na ilagyan po yung clause na yan. At ginawa na po natin yan last year during our BICAM sa budget. Sinama po natin yung clause na yan na walang politiko ang dapat mamigay ng ayuda. Ginagawa lang po nating batas na ito, Ginoong Pangulo. Ayaw po na lang pirmahan. Ayaw po nilang aprubahan. Kailangan daw muna nilang pag-aralan. Ano ang pag-aaralan dito, Ginoong Pangulo? What is there to study, to review? Na yung politiko wala doon sa pamimigay ng ayuda. Dahil mapopoliticize na naman, magagamit na naman sa eleksyon, sasabihin na naman ng taong bayan, political patronage, para ikaw ay sunod-sunuran sa politiko na yan. Kung hindi mo iboto yung politiko na yan, kung hindi ka bobo, hindi ka makakatanggap ng ayuda sa politiko na yan. Matagal na po kasing ginagamit yan eh. Matagal na, Mr. President. It has long been a practice. Ako'y naririnig ko na ho yan na laging ginagamit po yung AIX na yan sa pamumudmod sa mga kababayan natin, ang kapalit po ng kanilang boto. We are trying to stop that tradition or whatever you want to call it, trying to stop that practice na wag nang magamit ang AIX ng mga politiko. Bagkos dapat ibigay na lang sa mahihirap, Mr. President. And I'm sorry, Mr. President, that all of us waited for several hours, hoping that our counterpart would approve that. Unfortunately, it did not happen today. That's all, Mr. President. Thank you, Mr. President. And mas tama ho kayo, Senator Erwin, na mas magandang pag-usapan to sa BICAM, no? Para face-to-face BICAM, para makita natin kung ano yung kanilang mga dahilan. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. AIX, BICAM, but we have some information from the chairperson. May we recognize our distinguished colleague from Palawan, the Republic of the Philippines, Senator Erwin Tulfo. We recognize the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo.
Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, Majority Floor Leader. Nais ko pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AIX bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, ay hindi po muna matutuloy sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa probisyon na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Kaya nga po ano man po ang gawin natin, lahat po tayo dito sa Senado ay pumirma na po para ma-ratify na ito. Ayaw naman po ng ating mga kasamahan sa mababang kapulungan. Sana po ay magbago pa ka ng isip dahil ito naman po ay para sa interes ng mga mahihirap nating kababayan. Isang tabi po muna natin ang interes natin, ang interes ng grupo, pansariling interes. Unahin po natin ang kapakanan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yan lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Actually po, yung anti-EPAL provision, hindi ho bago yan. Dito po sa 2026 GAA, mayroon na ho tayong special provision, courtesy ni Senator Lacson. Siya po ang nag-present at nag-propose nung anti-EPAL provision in the 2026 GAA. So itong pinapropose po ninyo ay in-institutionalize lang itong anti-EPAL provision. So maganda ho mapag-usapan to sa mga susunod na BICAM conference meeting para mapag-usapan mabuti. Pero hindi ho ito bago at ito ay kasama po sa mga reformang in-implement ho natin dito sa 2026 GAA. Hindi po sila natutuwa, Ginoong Pangulo, na ito po ay ma-institutionalize o maging isang ganap na batas na pagbibigay ng ayuda dapat po ay wala ang mga politiko dahil ito na rin po ang hinihingi ng mga kababayan natin. Dahil lumalabas po ito ay ginagamit ng mga politiko lalo na pag malapit na ang halalan ang pagbibigay ng ayuda ng mga politiko. Subalit, ayaw po ng ilang mga kasamahan po natin sa mababang kapulungan. Kailangan pa po yata nila, Ginoong Pangulo, na sila mismo ang mag-aabot ng ayuda bagamat hindi naman nila ito pondo. Hindi naman po nila itong personal na pera. Kaya doon po sa dalawang mambabatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan ho ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yung pamimigay na yan, pera po ng taong bayan, dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan at hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Yan lamang po, Ginoong Maraming Pangulo. salamat. I'm sure po sa BICAM mapag-uusapan ho yan at nakikita ko naman po na maganda po yung layunin ng proposal po ng ating Senado. Majority Leader. Maraming salamat, Mr. President. Unfortunate that we're not able to ratify this measure, but I'm sure we can hopefully ratify this when we get back after the Synergy break. Mr. President, just one last housekeeping. We'd like to also elect the members of the Committee on Accounts, whose chairperson is Senator Ping Lacson. The majority has 7 members, the minority has 6 members. I move to elect the following members of the Committee on Accounts. On the part of the majority, Senator Pangilinan, Senator Lapid, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, and we designate Senator Soto
as the vice chairperson of the committee. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. We also have the two deputy majority leaders with us there, Senator J.V. Ejercito and Senator. So recorded. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, we are all ready to hear the address of the new Senate President of the Republic of the Philippines. Mr. President, we'd like to recognize the Senate President. Thank you, Majority Leader. Magandang gabi po sa lahat. Mga iginagalang kong kasamaan sa Senado, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, taos-pusong akong nagpapasalamat sa aking mga kapwa-senador sa tiwalang inyong ipinagkaloob. Tinatanggap ko ang tungkuling ito ng may buong kababaang loob at malinaw na pagkaunawa sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Humarap ako sa inyo bilang kapwa lingkod bayan. Handa akong makinig, makipagtulungan at ibuhos ang aking buong lakas upang gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala sa atin. Ang pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Higit sa lahat, ang tungkuling ito ay pananagutan sa Senado, sa ating saligang batas at sa sambayanang Pilipino. Sapagkat ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa iisang tao, kundi sa pangangalaga sa isang institusyong dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Patid ng buong Senado ang panawagan ng mamayan, magtrabaho ang lehislatura, tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa, at unahin ang tunay at agarang pangangailangan ng ating mga kababayan. Naririnig namin kayo. Sa gitna ng mataas na presyo ng langis at bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao, banta ng Super El Nino at iba pang mahalagang usapin, iisa ang inaasahan ng taong bayan. Malasakit, aksyon at resulta. Kaya ngayong araw, nananawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayora man o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. As we take on the urgent work before us, let us reclaim our sense of purpose and move the Senate forward with discipline, fidelity to our mandate, and commitment to the Filipino people. Ang nais natin ay isang Senado para sa tao, isang Senado na bukas sa pakikipag-usap, isang Senado na nakatuon sa solusyon. Sa bawat Pilipino, ito ang aming pangako. Magtatrabaho ang buong Senado para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong tiwala. Sa abot ng aking makakaya, paglilingkuran ko ang institusyong ito at ang ating bayan ng may buong paggalang, sipag at katapatan. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Congratulations, Mr. President, and we're very happy and moved that we finally can go back to work. We thank our dear colleagues for their sacrifices all this time, of course, and I just like to personally put on record my deep appreciation to Senator Joel Villanueva and Senator Chis Escudero, and to all the members who took their time out to really be present here in those trying times, Mr. President. Likewise, I And, would like to thank yung And the accomplishments today, Mr. President, for all those who came to session, we were able to pass three bills on third reading, about 3 measures for second reading. We ratified 1 measure today. We were able to do the appointments of the generals and foreign service officers and ambassadors, Mr. President of the DFA.
So, and then we elected the committee memberships and we elected the committee chairmanships. Marami po tayong nagawa. In one day, we were able to do a lot of work. And we thank all the members who are present here today, both from the majority and from the minority, Mr. President. Likewise, I'd like to thank Senator Joel Villanueva. Magkasama na po muli ang kambal ng Senado. Marami na ulit magkakamali ho dahil magkahawig ho kami. At maraming salamat. Pero hindi pa rin po tayo pipigil na maghanap ng kadate mo, Mr. President. Dahil maawa naman ako ngayon sa secretariat. Baka hindi sila makakauwi ng maaga, hindi lang staff mo. So, with that, Mr. President, I move that the first session of Congress and the first special session of the 20th Congress on the part of the Senate be adjourned sine die.